paano mag-compute ng individual or final price. Check mo lang tong box. Pag hindi siya gated, hayaan mo lang. Then add ka lang ng comment. Yung FBA fee is mahanap dito sa... Ngayon naman, ituturo ko kung paano mag-fill out or mag-fill in ng mga details sa Google Sheet natin. Okay? So, kanina pinakita ko paano mag-compute ng individual or final price ng product galing sa supplier. Ngayon naman is paano mag-input ng data. Okay, first, lagayin nyo yung, dito tayo, date. Klaro. Date, 31/01/3. Yan. Researcher, name, okay, Christopher lang kung wala namang ibang Christopher. Then, leave na yung store added. Check, kasi ako na yung maglalagay dyan. ASIN. Kung ano yung ASIN ng product, copy mo lang, then paste. So, wait mo lang if magduduplicate. Kung hindi naman nag-iba yung kulay dito or naging red cake, so good to go yan. Wait mo lang at least 3 to 5 seconds. Next, if gated, if may access ka, mas okay. So, click mo lang to, then manual ungate. Kung gated, hindi siya gated. Pang ganito, pwede mo lang i-ungate. Sagutin mo lang, yan, meet. Yan. So, pag gated siya, check mo lang tong box. Pag hindi siya gated, hayaan mo lang. Then, Amazon title, copy mo lang yung Amazon title. Teka, naglalag yung laptop ko. Yan. Copy mo yung Amazon title. Yan. Palitin mo lang. Supplier URL. So, kung may supplier ka, may website link ka, paste mo lang. Yan. If walang supplier URL, paste mo lang yung catalog nyo. Say, ito yung catalog nyo. Ito yung catalog na naka-assign sa'yo. Then, paste mo lang dun sa supplier URL. Then, add ka lang ng comment para ilagay yung, let's say, SKU. Lagay mo lang yung SKU para guide ni checker, or lagay mo yung item number, or kung walang item number, walang SKU, page number, tapos kung anong row, yan, para mas madali na lang sa pag-check ni checker. By price, kung magkano yung individual price niya dito, is 1.62. Type mo lang. Yan. FBA fee. Yung FBA fee is mahanap dito sa SAS. Scroll down ka lang ng konti. Lagay mo tong total fees. Yan. 4, which is 4. Amazon price. Magkano yung presyo sa Amazon? Which is, dito is $8. Kaya mo lang $8. Kung medyo mabilis, balik ka, try mo lang edit yung speed ng video na to. Monthly estimated sales, pwede mo copyin dito sa SAS. Just make sure na taas din yung sales dito sa Kipa. Kahit, let's say, mababa dito, 15. Lagay mo lang to 66, yung highest dito. 66. Sales rank, ito, 84,000. Yan. UPC number, dito din yan sa SAS. Copy mo lang, paste. Then SKU, if may SKU doon sa dito, or product item number, copy mo lang, then paste. MOQ or minimum order unit. So dito may minimum tayo 36 piece. So kaya mo diyan 36 pieces. Units per case, ilang units sa isang case? So, isang case is 72. And case price. So, sa isang case, let's say, order by case, 39.6. Cost per unit is 1.62. Tax fee is 0. Yung prep fee, yung kanina, so, balikan na lang natin. Mabilis lang naman. Kung magkano yung shipping fee niya. Check out para makita natin ulit kung magkano yung delivery or shipping fee. 53.75. Prep fee is 0.7. Yan lang. So, ganyan lang mag-input ng details dito sa sheet natin. So, kung wala naman, leave nyo lang dyan. Hayaan nyo lang kung wala yung SKU, walang MOQ. So, hayaan nyo na lang. Okay? So, may time din na walang UPC. Hayaan nyo lang din. Yan. So, ganyan lang mag-input ng information. Okay? Again, pag walang supplier link, wala kayong supplier link, yung ilalagay nyo lang is yung link ng catalog. Tapos, add comment lang kayo ng specific para mas madali na lang paghanap ni checker. Lagay nyo yung UPC, yung SKU, yung item number, or yung page number, or yung row number para mas mabilis. Okay? And that's it.